Magandang gabi o magandang araw sa inyong lahat. Ngayon meron na naman akong isi-share sa inyong horror story. Sana po ay magustuhan nyo. Itong story na ito ay pinamagatang Ang Unang Tawag. Tayo na't simulan na natin. Ako si Mark, isang call center agent sa isang malaking BPO company sa Makati. 3 buwan pa lang ako rito pero pakiramdam ko parang taon na akong nakakulong sa paulit-ulit na routine ng buhay sa night shift. Gising sa gabi, tulog sa umaga, at walang ibang mundo kundi ang malamig na opisina at ang ingay ng mga customer sa kabilang linya. Gabi-gabi, sa pagitan ng walang katapusang calls, magiging tahimik ang opisina tuwing 3:00 ng umaga. Parang may sariling oras ang lugar na ito. Tila hinihigop ng dilim ang ingay. At kahit may mga kasama akong agents, may kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. Nang gabing iyon, na-assign ako sa isang bagong station, nasa pinakadulong bahagi ng floor. Malayo sa karamihan. Hindi ko naman inisip ito ng seryoso. Ganun talaga sa BPO, palipat-lipat ng station kung saan may bakante. Pero habang umuupo ako, may napansin akong kakaiba. Sa monitor ko, may lumang post-it note na nakadikit sa gilid. Faded na ang tinta pero nabasa ko pa rin ang nakasulat. Huwag mong sagutin ang tawag pag walang nakalog na number. Natawa na lang ako, baka prank lang ito ng unang agent. Inalis ko ang note at titinapon, tapos nag-login para magsimula sa shift. Makalipas ang ilang oras, lumalim na ang gabi. Nagsimula nang bumagal ang daloy ng calls. Madalang ang mga tumatawag at minsan may gap ng ilang minuto bago sumunod na ring. 3:00 na nang may dumating na isang tawag. Wala namang kakaiba, isang customer na nagre-reklamo tungkol sa bill niya. Pero habang nakikipag-usap ako, may biglang sumabay na mahinang static sa linya. "Hello?" Tanong ng customer, halatang naiinis. Narinig ko ang sarili kong boses sa kabilang dulo ng linya. Paulit-ulit, malabo. Parang echo na hindi dapat naroon. Napakunot ang noo ko. "Pasensya na po sir, nagkaka-interference ata. Pakiulit po yung sinabi nyo." Pero hindi siya sumagot. Sa halip, isang malamig at basag na boses ang pumalit sa kabilang linya. Isang pabulong na halos hindi ko maintindihan. "Mark." Napatigil ako. Hindi ko pa sinasabi ang pangalan ko sa call na ito. Biglang namatay ang linya. Wala nang tunog, wala nang static. Pagtingin ko sa screen, walang record ng tawag. Parang hindi ito kailanman nangyari. Napatingin ako sa paligid. Tahimik ang buong floor. Karamihan sa mga kasamahan ko ay nakayuko sa trabaho. Walang sino man ang tila nakapansin sa nangyari. Doon ko naalala ang post-it note na huwag mong sagutin ang tawag pag walang nakalog na number. Napalunok ako. Sa simula, inisip kong guni-guni ko lang yun. Siguro pagod lang ako. Pero habang lumilipas ang mga minuto, hindi nawawala ang bigat sa dibdib ko at ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa sa station kong ito. At doon nagsimula ang unang gabi ng aking bangungot. Matapos ang kakaibang tawag na natanggap ko, hindi na ako mapakali. Kahit anong pilit kong ibalik ang focus sa trabaho, paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang bulong na narinig ko. "Mark." Paano niya nalaman ang pangalan ko? Sinubukan kong i-check ang call logs pero walang kahit anong record ng tawag. Parang hindi ito nangyari. Napansin kong nanginginig ang mga daliri ko sa ibabaw ng keyboard. Nag-inhale ako ng malalim para pakalmahin ang sarili. Baka may glitch lang sa system o baka may kasamang naglalaro ng prank sa akin. Pero bakit ako kinakabahan? Napatingin ako sa monitor.
Siniguradong naka-online pa rin ako sa queue. Walang sumunod na tawag, tahimik ang paligid. Bukod sa malalayong boses ng ibang agents. Hanggang sa biglang may narinig akong tunog sa headset ko. Hindi ito ringtone, mahinang tunog ito, parang paghinga. Napakalamig ng pakiramdam ko. May nakikinig. Dahan-dahan kong inalis ang headset ko. Pero naramdaman ko pa rin ang bigat ng presensya sa likuran ko. Isang hindi ko maipaliwanag na pakiramdam na parang may nakatayo sa mismong likod ng upuan ko. Nakikiramdam, naghihintay. Mabilis akong lumingon, wala namang tao. Tumingin ako sa paligid. Ang ibang agents abala pa rin sa kani-kanilang goals. Sa malayo, may isa akong nakitang naka-headset pero nakatitig sa akin. Si Rico. Isang tenured agent na ilang taon na rin rito. Matagal na kami magkatrabaho pero hindi kami ganun ka-close. Nang makita niyang napansin ko siya, tumango siya ng bahagya. Hindi bilang pagbati, kundi parang isang babala. May alam siya. Bago pa ako nakapag-isip ng kung ano dapat kong gawin, dumating ang sunod kong tawag. Nag-flash ang pangalan ng customer sa screen. Sa pagkakataong ito, may nakalog na number. Dahan-dahan kong isunuot muli ang headset ko at sinagot ang tawag. "Thank you for calling. This is Mark. How can I help you?" Tahimik. Walang sumasagot mula sa kabilang linya. "Hello?" Tanong ko ulit. Dahan-dahang lumakas ang static. At kasabay nito, muli kong narinig ang mahinang basag na paghinga. Hindi sa paligid ko, kundi sa mismong linya. At pagkatapos, isang tinig ang bumulong. "Huwag kang lalayo." Mabilis kong ibinaba ang tawag. Humihingal sa kaba. Hindi ko na kinaya. Tumayo ako. Naglakad papunta sa pantry para makalayo saglit sa station ko. Bago ako lumabas, muli akong lumingon. Nasa malayo pa rin si Rico. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya basta nakatingin lang. Nag-type siya ng isang bagay sa screen niya. Isang simpleng mensahe na malinaw kong nabasa bago ako lumabas ng floor. "Lumipat ka ng station ngayon na." Pagkapasok ko sa pantry, agad akong naupo sa isang sulok at huminga ng malalim. Tahimik ang lugar, malayo sa nakakapagod na ingay ng operations floor. Pero kahit papaano, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang narinig ko sa linya. Paulit-ulit itong umaalingaw sa utak ko. Tila isang paalala na hindi ko dapat baliwalain. Bigla akong napatilat nang maramdaman kong may dumaan sa harapan ko, si Rico. Lumapit siya at tumayo sa kabilang dulo ng mesa. Tahimik lang siya. Tinititigan ako na parang nag-aalinlangan kung dapat niya bang sabihin ang nasa isip niya. "Doon ka naka-assign ngayon, di ba?" Tanong niya. "Sa dulong station?" Tumango ako. "Oo, bakit?" Napapuntong hininga siya. Saka naupo sa tapat ko. Nililibot niya ang tingin sa pantry. Sinisiguradong walang ibang nakikinig. "Tingin mo, ilang agents na ang umupo ron bago ka?" Tanong niya halos pabulong. Nagtaas ako ng kilay. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad siya sumagot. Sa halip, inilabas niya ang cellphone niya at may tinype. Pagtapos ng ilang segundo, ipinakita niya sa akin ito. "Huwag kang tatagal diyan, lalo na kapag 3:00 na ng umaga." Napalunok ako. "Anong meron sa station na yun?" Mahina akong tanong. Sinandalan niya ang upuan at muling luminga-linga bago sumagot. "May mga nauna nang nakakaranas ng naranasan mo ngayon.
at karamihan sa kanila hindi na tumagal dito. Bakit? Lumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon may nakita akong bagay sa mata niya na lalong nagpakabog ng dibdib ko. Takot. Dahil may nakikinig, sagot niya. At kapag nasanay siya sa boses mo, hindi ka na nito titigilan. Biglang bumukas ang pinto ng pantry. Napapitlag kaming dalawa. Isang TL ang pumasok. Naghahanap ng maiinom sa vending machine. Agad na tumayo si Rico. Saka tumingin sa akin. Basta makinig ka na lang sa akin, pre. Kung may narinig kang kahit ano ulit. Tumigil siya sa pagsasalita at tumingin sa akin ng diretso. Huwag mong sasagutin. Bago ko pa siya matanong ulit, tumalikod na siya at lumabas na ng pantry. Iniwan akong nakatulala. Sa ngayon, dalawa na kaming nakakaalam na may mali sa station ko. Pagbalik ko sa station ko, iba na ang pakiramdam ko. Parang mas bumigat ang hangin sa paligid. Kahit alam kong hindi ako dapat magpadala sa takot, hindi ko mapigilang mapansin ang lamig na dampi ng aircon sa batok ko. Mas malamig kaysa dati. Umupo ako at tumingin sa screen. Wala pang tawag, pero ang utak ko hindi mapakali. Paulit-ulit kong iniisip ang sinabi ni Rico. May nakikinig at kapag nasanay na siya sa boses mo, hindi ka niya natitigilan. Bakit hindi ito sinasabi ng management? Ilang agents na ang umalis dahil dito. At totoo bang may nangyayari sa kanila? Pinilit kong iwaksi ang takot. Tumunog ang next call. Nag-inhale ako ng malalim at sinagot ito. Thank you for calling. This is Mark. How can I help you? Tahimik. Wala namang sumagot mula sa kabilang linya. Nagpakawala ako ng isang mahinang buntong hininga. Hello? Can you hear me? At saka ko siya narinig. Mahinang tunog ng static. At sa ilalim nito, isang pabulong na tinig na halos hindi ko na marinig. Naririnig mo ba ako? Parang huminto ang paghinga ko. Napalunok ako. Pilit na nilalabanan ng kaba. Sino to? Tahimik. Akala ko tapos na. Pero pagkatapos ng ilang segundo, mas lumakas ang static. Huwag mo akong iiwan. Napaatras ako sa upuan. Para akong nilamigan hanggang buto. At doon ko napansin ang isang bagay na nagpanginig sa akin. Sa reflection ng monitor ko, sa gilid ng station ko, may nakatayo. Isang anino. Payat. Nakayuko. Hindi ko matukoy ang muka. Sa isang idlap, biglang nag-blink ang screen ko. At nang tumigil ang flicker ng monitor, wala na ang anino. Wala na rin ang tawag. Pero ang tunog ng static, parang may naiwang bulong sa tenga ko. Babalik ako. Nakangilo pa rin ang pakiramdam ko matapos ang nangyari. Para akong nilalamig sa loob. Kahit alam kong malakas ang aircon sa floor. Muling napatingin ako sa monitor ko. Wala nang static. Wala nang kahit anong kakaiba. Pero kahit wala na sa screen kong anino, ramdam ko pa rin ito. Parang hindi ako nag-iisa. Nag-type ako ng mabilis kay Rico sa chat. Pre, may nakita akong anino sa monitor ko. May narinig ulit ako sa linya. Sabi niya, babalik siya. Wala pang isang minuto, nag-reply siya. 3:00 na ba? Napatigil ako. Mabilis akong tumingin sa orasan ng screen. 2:58 AM. Parang may bumara sa lalamunan ko. 2 minuto na lang. May gustong ipahiwatig si Rico. May nangyayari tuwing 3:00. Dali-dali akong tumayo mula sa station ko. Hindi ko na inisip kung may nakapansin sa akin. Kailangan kong makalayo bago mag 3:00. Pero bago pa ako makagalaw ng ilang hakbang, tumunog ulit ang phone sa station ko. Nag-freeze ako sa kinatatayuan ko. Nagre-ring ang telepono. Ang pangalan ng screen walang nakalagay. Walang customer name, walang number.
Unknown caller. Tumingin ako kay Rico, pero laking gulat ko nang makita ko siya ang nakatingin sa likod ko. Nakadilat ang mga mata. Nanlalaki. Tila may nakikita siyang hindi ko nakikita. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko siya nakita. Sa pagitan ng mga station, nakatayo sa madilim na bahagi ng floor. Isang babae. Payat, nakayuko. Mahaba ang buhok na tumatakip sa mukha nito. Hindi gumagalaw, pero kahit hindi ko makita ang mata niya, alam kong nakatingin siya sa akin. Nag-ring ulit ang phone. 2:59 AM na. Isang minuto na lang bago mag 3:00 at ang babae unti-unting gumagalaw papalapit.